Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Patuloy na pinalalawak ng Pilipinas ang ugnayan nito sa iba't ibang bansa sa pamamagitan ng mas malalim na kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan, pananalapi, turismo at edukasyon. Kasunod ito na magkahiwalay na pagpupulong ng mga opisyal ng Pilipinas kasama ang ilang kinatawan mula sa Panama at Oman. May report si Gab Villegas. Pinagtibay ng Pilipinas at Panama ang kanilang commitment na palakasin ang ugnayan matapos ang pagbisita sa bansa ng Foreign Minister ng Panama na si Javier Martinez Acha Vasquez. Sa naging bilateral meeting, tinalakay ang pagpapalawak ng kooperasyon sa maritime education, training at capacity building, kasabay ng pagpapatibay ng proteksyon para sa mga seafarers sa harap ng nagbabagong geopolitical tensions. Sa kasalukuyan, mahigit 100,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa mga Panamanian flag vessels. Lumagda rin ang magkabilang panig ng isang Memorandum of Understanding upang magpalitan ng mga best practices sa diplomacy at international affairs. Ipinahayag din ng Panama ang kahandaan nitong maging gateway ng mga inisyatiba ng Pilipinas sa Latin America, habang ikinalugod naman ng Pilipinas ang lumalakas na partisipasyon ng Panama sa ASEAN. Samantala, nagpulong sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Omani Foreign Minister Said Badr bin Hamad bin Hamud Al-Busaidi sa sidelines ng ikatlong Philippines-Oman Investment Forum. Tinalakay nila ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan, pamumuhunan, pananalapi, turismo at edukasyon. Isinusulong rin ng magkabilang panig ang agarang pagtatapos ng mga kasunduan sa investment at double taxation upang mapalakas ang ugnayang pang-ekonomiya. Nagpasalamat din ang Pilipinas sa Oman sa pag-aalis ng visa requirement para sa mga Pilipinong turista, habang umaasa ang dalawang bansa na lalago pa ang kalakalan at pamumuhunan. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan. Sa ibang balita, sinampahan na ng kasong tax evasion sa Department of Justice ang isang kumpanyang nauugnay sa Pogo Construction Firm at dalawang real estate sellers. Kabilang sa sinampahan ng kaso ay ang Zunyuan Technology dahil sa mali-maling impormasyon ng kanilang tax return. Ang kanilang tax liability ay umaabot ng 402 million pesos. Sinampahan din ng kaso ng Bureau of Internal Revenue ang AEP Construction dahil sa kabiguan nitong magbayad ng buwis na nasa mahigit 6 na milyong piso. Nahaharap din sa kasong kriminal ang dalawang real estate seller dahil sa kabiguan nila magbayad ng buwis na nagkakahalaga ng mahigit 7 milyong piso. Suspendino muna ang pagtanggap ng mga sulat at parcel patungong Kuwait. Ayon sa Philippine Postal Corporation, ang suspensyon ay dulot ng nangyaring kaguluhan sa gitnang silangan. Una nang sinuspinde ang paglipad ng mga aeroplano patungo at palabas ng Kuwait dahil sa tumitinding airstrike. Nakipag-ugnayan na rin ang PhilPost sa mga airline company para malaman kung kailan maibabalik ang mga nasabing serbisyo. Naging emosyonal si First Lady Lisa Luis Araneta Marcos habang pinapakinggan ang talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address. Ayon sa First Lady, labis siyang naantig nang banggitin ng Pangulo ang katagang sumasalamin sa mga hamon, sakripisyo at panalangin na pinagdadaanan ng kanilang pamilya at ng administrasyon. Kasabay nito, nagpahatid din ng pasasalamat ang unang ginang sa patuloy na ibinibigay na suporta ng mga Pilipino sa kanilang adhikay. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Bayan.